Gaano ka-safe ang mga Pilipino noong panahon ni Rodrigo Duterte? Sasalang sa September 23 si Rodrigo Duterte sa kanyang pre-trial sa International Criminal Court. Dito, babasahin na ng formal ang mga ibinibintang sa kanyang crimes against humanity of murder para sa maraming patayan sa Davao City noong siya'y mayor at sa kanyang war on drugs bilang Pangulo. Kumpiyansa ang British-Israeli lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman na hindi na ito aabot pa sa September 23 at matatapos na ang kaso ng kanyang kliyente bago pa humantong doon. Ako si Lian Buwan at 8 taon ko na ring sinusundan ng kasong ito sa ICC. Hindi ko sukat akalain, pati na rin ng ibang aktivistang kontra Duterte na aabot ang kaso sa ganitong punto. Ang mga bangungot na idinulot ni Rodrigo Duterte sa kanyang tinatawag na war on drugs. Si Duterte sa The Hague. Ipinasa ang Rome Statute noong 1998. Ito ang basehan ng pagtatayo ng isang International Criminal Court. 2002 nang opisyal na ililunsad ang korte. Dinisenyo ang ICC para papanagutin ang mga abusado at pinakamakapangyarihang tao at grupo sa mundo. Dahil sila rin naman ang may kakayahang gumawa ng pinakamasasahol na krimen. Kaya naging pahirapan ang kumumbinse ng mga bansa na sumali sa korte. Kung utak kriminal ka nga naman, ayaw mong madala sa isang korte na hindi mo kayang impluwensyahan. 2011 nung sumali ang Pilipinas sa ICC, panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Isang dekada itong inilaban ng mga human rights advocates, kabilang doon si Harry Roque. Ano nga ba naman ang kapalaran, no? Itong si Harry Roque ay isa sa mga nagsulong upang maging miyembro tayo ng International Criminal Court noong panahon ni Noynoy. Pero siya rin, okay, ang pangunahing umaatungal ng umaksyon ang International Criminal Court upang dakpin at ikulong itong isang kriminal na si Roa Duterte. 2016 naging Pangulo si Rodrigo Duterte at agad nang nagsimula ang patayan sa giyera niya kontra droga. 2017, nang simulang dumulog ang iba't ibang grupo sa ICC. Kung walang makukuhang hustisya ang ating mga mamamayan, malamang hihingi sila ng tulong sa mga organisasyon tulad ng International Criminal Court. Because I think that time we are still a member of the International Criminal Court. Nakikiusap na tingnan ang mga patayan dito sa Pilipinas. February 2018, 2 years into the drug war, binuksan ni Prosecutor Fatu Bensouda ang preliminary examination. Step 1 sa proseso. Agad-agad kumalas si Duterte sa ICC kahit walang pahintulot mula sa Kongreso. Nilabag ba o sinagasaan ni Rodrigo Duterte ang Kongreso nang hindi niya ito ipinaalam sa kanila nang umalis tayo o kumalas tayo sa International Criminal Court? Oh well, it's obvious na most of the congressmen that time takot kay Rodrigo, di po ba? Dahil nung panahon niya, kung hindi ka kaalyado, tulad ng ginawa niya kay Leila de Lima, may kalalagyan ka. Yan ang tatak ng Duterte legacy. Pangalawa pa lang tayo sa gumawa nito. Nauna ang Burundi noong 2016. Noong kumalas ang Burundi, malinaw sa lahat na hindi apektado ang jurisdiction ng ICC sa kanila, basta't nasimulan na ang proseso bago sila kumalas. Sa 7 taong itinagal ng buong proseso mula preliminary examination hanggang maglabas ng arrest warrant, makailang beses ding sinabi ng korte na basta ang krimen ay naganap noong miyembro pang bansa, meron silang jurisdiction dito. Malinaw ang desisyon ng Korte Suprema when it comes to jurisdiction.
ng International Criminal Court. When naging miyembro tayo ng 2011 at kumalas tayo noong 2018 na lahat ng krimen ng extrajudicial killing or sabi natin state-sponsored killing nung panahon ni Duterte saklaw pa tayo ng International Criminal Court from 2011 to 2018. So, anong usaping jurisdiction doon? Hindi po ba? At saka obvious na tumatakas si Duterte. Alam niya kasi abogado siya eh. Alam niya ang kanyang pananagutan bilang author ng tukhang, bilang author ng extrajudicial killing. May konting aberya lang para sa prosecution noong 2023. Panahon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos at ayos pa sila noon ng UNITEAM. Sinubukang ipawalang bisa ng Marcos government ang jurisdiction. Ang boto ng judges ay 3-2, pabor sa pagpapatuloy ng investigasyon. Sabi ng dalawang nag-dissent, may 1 taong palugit bago maisakatuparan ang withdrawal para magsilbi na rin itong deadline ng prosecution para tapusin ang preliminary examination at hingin ang permiso ng korte na umpisahan ang Step 2 o ang mismong investigation. Sa kaso ng Pilipinas, mula 2018 nung kumalas si Duterte hanggang 2019 nang naging epektibo ang withdrawal, hindi na ihabol ng prosecution na ipabukas na ang investigasyon. 2021 pa ito nangyari. Sabi ng dissenting opinion, kaya nga raw may 1 taong palugit para hindi naman maabuso ang korte. Bakit nga maapurahin ang pag-imbestiga? Kailangan naman natin talagang bigyan ng tamang oras upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng sapat na ebidensya o sapat na dahilan upang maipakulong ang leader ng tukhang. Pero sabi ng human rights lawyers, bakit mo naman aapurahin ang investigasyon ng crimes against humanity? Ang majority decision noong July 2023 ay teknikal at medyo umiwas sa tanong ng jurisdiction. Gayunpaman, balak ni Kaufman na tapusin na ang issue ng jurisdiction once and for all. Gustong i-technical ni Kaufman ang ICC when he keep on insisting about the argument ng jurisdiction ng ICC sa tukhang ni Duterte. Kasi sabi niya, kumalas na tayo ng 2018, malinaw din naman ang sabi ng korte na no, the crime was committed nung miyembro pa tayo ng International Criminal Court. And not only that, not only that, takot itong si Kaufman dahil alam niya sa sarili niya na walang kapag-apag-asa manalo itong si Duterte sa International Criminal Court. And we know that. He knows that. Okay? Marami na siyang hinawakang kaso na sumemplang. At I am sure this is one of them. Maging isa to sa kanila. Di po ba? At umaasa siyang sasabihin ng korte ngayon na wala ng jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte. In fact, kinuha nga ni Kaufman na katulong niya sa defense ang French lawyer na si Dove Jacobs, whose interpretation of jurisdiction was one of the sources cited by the dissenting judges. At the end of the day, dissenting opinion lang yun. At pumayag na nga ulit ang panibagong set ng judges na isyuhan ng arrest warrant si Duterte. Sabi rin ng isang eksperto, kung walang malinaw na nakasaad sa batas ng ICC, ang dapat masunod ay ang mga naunanang desisyon ng korte na may jurisdiction nga sa isang sitwasyon gaya ng sa atin. Bakit pabalik-balik tayo sa issue ng jurisdiction? Ganyan kasi ang due process sa ICC. Ang best case scenario para sa kampo ni Duterte, hindi na umabot pa ng September 23 ang proceedings
at ibasura na ng ICC ang kaso. Well, tama nga naman ang sapantaha ko. Ayaw talagang paabutin ni Duterte ang kanyang kaso sa ngayong Setyembre dahil pag binasahan siya at nakakita ng probable cause. Hindi, I think it's not all about probable cause. Kung may sapat na ebidensya at dahilan ang korte upang litisin ka sa krimen na ginawa mo sa mga kababayan na bumoto sa'yo, ayaw mo talagang paabutin ng Setyembre yan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Sabi ng human rights lawyers, pag binasura ang jurisdiction, para na ring senyales ito sa mga kriminal na kumalas sa ICC sa oras na masilip sila. Dahil within 1 year, ay matatakasan na nila ang jurisdiction ng korte. Mukhang in-underestimate ni Rodrigo Duterte ang International Criminal Court nung he decided na umalis sa ICC. Siguro, sa totoo lang, hindi niya na-calculate Hindi niya na-calculate yung pwedeng mangyari na mga possibility. Na kapag umalis ba ako ngayon, 2018, which binigyan ng korte actually ng extra 1 year, ang na palugit. So technically, 2019. So from 2011 to 2019, yung mga krimen o yung mga pagpatay na inisponsoran ko nung 2016, or nung mayor pa siya ng Davao, mababaliwala dahil wala na tayo sa International Criminal Court. Well, that's not the story, mister. That is not the story. At ang pananagutan sa kasalanan nila, para saan pa raw ang ICC kung ganun din lang? Speaking of libo-libo, ano nga ba ang numero ng mga biktimang titingnan ng husgado? 30,000 ba? 7,000 ba? Sa madaling sabi, walang striktong numero. Titingnan ang sistema ng patayan. Ang mga patayan ba ay nangyari alinsunod sa isang pulisiya ni Duterte? Ang rason ng International Criminal Court sa mausaping ito, it's because the killing, na nangyari noong 2016 or nung mayor pa lang siya ay isang pulisiya. Isang pulisiya na Rodrigo Duterte na ginawa niyang nasyonal. He's actually doing this when he was still a mayor of Davao. And he admit he's killing these people in Davao. And he wants it to go national nung nanalo siya. Now, naalala ko na yung sabi ni Miriam Defensor na nakakatakot kapag si Rodrigo Duterte ang naging presidente at ganun nga ang nangyari. Pero sa totoo lang, mga kababayan ko, kailangan ng Pilipino ang isang kamay na bakal pero hindi sa sukdulang patayin mo na parang hayop ang mga taong bumoto sa'yo. Shoot them dead! Konektado ba ang mga patayan sa isa't isa? Pulis na natin ang mismong umamin. At least noong 2017 nung nagbibigay pa sila ng datos, nasa 4,000 na noon ang bilang ng mga napatay sa mga operasyon nila. At sila mismo ang umaming may kargo. At 16,000 naman daw ang pinatay ng mga gang. Noon pa lang, 20,000 na yon kung pagsasama-samahin. Pagdating ng 2020, inamin ulit ng pulisya na higit 7,000 na ang napatay nila sa war on drugs. I cannot imagine how many of my kababayans ang namatay nung panahon mo. And worst, you ask your policemen, you ask your military personnel to kill them. Is this the president that you, DDS, is trying to protect? Isang kriminal.
isang berdugo at walang puso. And he don't care about human rights. He don't care and he don't give an F to human rights. Order release niya sa shoot to kill kayo. Wala akong pakialam dyan sa human rights maniwala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. Malinaw naman na may libo-libong pinatay. Ang tanong na lang ay crimes against humanity ba ang mga ito at si Duterte ba ang maituturong may sala? Sa ganitong kaso, isang mahalagang elemento ang tinatawag na nexus. Kailangang mapatunayan ng prosecution na si Duterte ang may pakana sa kahit isa o ilan pa mang patayan at saka titingnan kung may nexus o connection ba ang mga ito sa sistema ng pagpatay sa libo-libo. Halimbawa na lang sa Uganda, libo rin ang pinatay ng Lord's Resistance Army o LRA ni Joseph Kony. Pero 61 counts lang guilty ang isang LRA commander na si Dominic Ongwen. Ang sabi noon ng ICC, napatunayan nila sa kaso ni Ongwen ng isa pang mahalagang elemento, ang mental element. Alam ng suspect ang mangyayari at alam niyang may mamamatay. Ilang beses na rin bang sinabi ni Duterte na inutusan niya ang mga pulis na bumaril ng suspect? Malinaw pa sa sikat ng araw ang pag-utos, pagbigay utos ni Rodrigo Duterte upang patayin at huwag nang litisin ang mga adik nung panahon niya. He don't care about rehabilitation. He just want them dead. And if he even asked the uniformed personnel to shoot them all, kill them all. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito to sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say as a civilian, sa professional police. At ang huli niya ngang sinabi, tinuruan niya ang mga pulis kung paano galitin ng mga suspect para manlaban. Nang sa ganon ay may palusot para barilin sila. Pwede bang gamitin ni Duterte ang dahilang self-defense? Pwede naman. Pero may hawak rin ng prosecution ng mga ebidensyang nagtanim ng baril ang mga pulis sa suspect para pagmukaing nanlaban sila. Hindi nga ba inamin ni Duterte na nagtatanim siya ng ebidensya nung siya pa ay isang prosecutor? Malamang yan din ang gagawin niya nung naging presidente siya. And exactly, yan ang sinabi niya sa mga pulis. Bigyan nyo ng baril. Bigyan nyo ng baril para manlaban, para may dahilan kayong patayin sila. For the extrajudicial killing, they say, it's not the work of the police to be wrapping people with plastics and put them into the bag. That is not the job of the police. I just told him that one bullet will do. Why do you have to wrap it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. Handa rin daw ang prosecution na patunayang may hinahabol na kota at reward ng mga pulis, kaya sila pumapatay. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga ninja cops, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, Reward system. Oh my jeez. Malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi ni Bongo, okay, nung panahon na yon na they are paying this policeman. Depende kung sino ang tetegiin nila. May amount. May category. Okay? Ng bawat pagpatay. At sa bawat category nyon, merong kaukulang reward. Di ba?
Hindi rin depensa na wala namang giyera sa Pilipinas tulad ng ibang bansang iniimbestigahan ng ICC. Ang crimes against humanity ay pwedeng mangyari sa peacetime. Puro palitan ng papel ang proseso mula ngayon hanggang sa September 23. Magsasagutan ang lahat ng partido. Kung matuloy ang proceeding sa September 23, ilang araw maghi-hearing ang ICC para tingnan kung kukumpirmahin ba nila ang mga kaso. Pwedeng lahat, pwedeng yung iba lang, o pwedeng wala. Kung may makukumpirmang kaso, susunod na ang mismong paglilitis o trial. Dito, kapag sinabi ulit ni Duterte na inutusan niya ang mga pulis na pumatay, wala nang Harry Roque na magpapaliwanag na nagjo-joke lang naman ang dating Pangulo. Madalit sabi, Harry Roque, hindi mo na pwedeng gamitin yung, ano lang yan, nagjo-joke lang si Tatay Digong. Hyperbole. Isang taktika. Art of war. Di ba? Dito, kailangan niyang panindigan ang mga sasabihin niya. Hiniling na ni Duterte na makalaya muna siya pansamantala, pero hindi uubrang dahilang matanda at mahina na siya. Ang titignan kasi ng ICC dito, kung palayain siya pansamantala, tatakas ba siya? Susubukan niya bang isabotahe ang investigasyon? Muli ba siyang papatay? Wala na nga bang kapangyarihan itong si Duterte pagdating sa politika sa Pilipinas? Siya lang naman ang leader ng mga obstructionists. Siya lang naman ang leader ng mga grupong gustong pabagsakin ng gobyerno. Hindi. Rodrigo Duterte, influence pagdating sa Pilipinas is very, very, very influential. Okay? Anak niya, Vice President, for God's sake. Anak niya, laging nagtatravel dyan sa The Hague at nagrarally sa harapan ng International Criminal Court. Walang kapangyarihan? Not only that, Senator Peter Cayetano ay gumawa ng isang resolusyon, okay, upang dalhin na lang daw si Rodrigo Duterte sa embahada ng ating bansa diyan sa The Hague at diyan na lang siya i-detain habang nililitis ang kanyang kaso. Hindi ba ma-impluwensya yun? You people are not actually thinking. Gusto nyo ng interim release, pero ipinapardaman nyo sa korte kung gaano ka-impluwensya itong si Duterte. Kung gaano kalakas ang kanyang impluwensya sa gobyerno ng Pilipinas. Not only that, his connection to China. That every time, okay, na maglalabas ang gobyerno ng isang statement against Duterte, and there is one group of people in China who's posting malicious fake news against the government. Hindi ba ma-impluwensya yon? Wala na ba siyang kapangyarihan? Pwede ring humiling si Duterte ng legal aid kung hindi na niya kayang magbayad ng abogado. Pero kailangan niyang patunayang wala na nga siyang pera. Pwede ring ipa-freeze ng prosecution ang mga asset niya bilang paghahanda sa babayarang danyo sa mga biktima kung sakasakali. Maraming kapintasan ng ICC. Lahat naman ng kaso nito kahit sang banda mo tingnan, may bahid ng politika. Siyempre, mga dating presidente o general ng mga bansa ang mga nililitis nito. Ang isang kagandahan lang ng korte, pwede itong tumulong sa mga biktima nang hindi umaasa lang sa conviction ni Duterte. Posible ito sa pamamagitan ng Trust Fund for Victims. Kung hindi kayang bigyan ng danyos ang bawat isa sa mga biktima, pwede silang bigyan ng kolektibong reparation. Tulad na lang ng martial law sa Pilipinas, kung saan magtatayo ng memorial o kaya gagawa ng claims board. Ang nagpapagulo lang sa mga posibilidad na ito ay ang hindi pa rin natin pagbabalik sa ICC. Dahil wala namang sariling enforcement arm ang ICC,
Nakadepende halos lahat ng proseso sa pakikipagtulungan ng gobyerno, maging sa pag-freeze ng assets o pagtulong sa mga biktima. Kaya nga ang apela ng rights advocates kay Marcos, ibalik na ang Pilipinas sa ICC. Dahil kung hindi, may tunay ba siyang malasakit sa mga biktima? O ginagamit lang ba niya ang human rights para pabagsakin ang kalaban sa politika? So malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan ko, kung ano ang krimen na ginawa ni Duterte nung panahon niya. At sa mga DDS dyan, at nagtatanggol kay matandang fentanyl, mag-isip-isip naman kayo. Huwag naman puro kayo Duterte. Kung talagang mahal nyo ang Pilipinas, kung talagang mahal nyo mga kababayan nyo, dapat ang iyong suporta ay sa tao, hindi sa isang pamilya. Malinaw naman. Malinaw na malinaw ang krimen ni Duterte. Oh well, I'll be expecting a big, a big drama before September. And they are already suing. Okay? Medyo tinatahinan nila yung naratibo. And I think that drama will be unfold. Kung tama man yung English ko. Okay? Before September. So, International Criminal Court, be ready. You are dealing with a demon. You are dealing sa isang berdugo, maimpluwensyang tao. Siguro siya na ang pinaka-maimpluwensyang nilalang ang nililitis nyo sa history ng International Criminal Court. Because he has influence sa Philippine politics and he has a big influence sa China. That is scary. Alright? Okay guys, hanggang dito na lamang muna ang reaction video na to. And I just want to thank everyone for watching, for sharing, alright? And liking sa ating mga videos. And please guys, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. And see you next time.